Ang mensahe po, ang tao. Ang tao po ay may tatlong bahagi. Amen? Meron tayong katawan, meron tayong soul, and spirit. Amen? Hallelujah. So, makita natin na ang buong pagkatao natin, at dito natin malalaman, amen, na tayo ay bilang tao ay binubuo ng tatlong bahagi. Amen? At bilang tao, tayo po ay binigyan ng buhay ng Diyos. Amen po ba? Binigyan tayo ng buhay ng Diyos. Kaya, sa ganon, pahalagahan natin ang ating buhay. Amen? At tayo, meron tayong nung likain ng Diyos ang tao, sabi niya, hiningahan niya. At yung hiningang yun, yung buhay galing sa Panginoon. Amen. At nung tayo ay tumanggap sa Panginoon, anong tinanggap natin? Buhay na wala. Holy Spirit. Amen? Diba? Ang sino mang panganak sa tubig at sa Espiritu. Amen? Nung tanggapin natin siya. So, ibig sabihin, ang tao ay may tatlong bahagi. Katawan, meron tayong kaluluwa, at merong espiritu. So, tingnan natin yung bilang katawan. Sabi nga dito sa Book of Genesis, ay sabi rito, chapter 2, verse 7, nilikha niya ang tao. Ayon sa kanyang wangis. Amen? At ang tao ay, sabi nga dito, ang katawan ng tao ay alam ng Diyos. Ito po'y basahin natin doon sa Awit, chapter 139, si Roland, ang ating tagabasa. Awit 139, verse 13 hanggang 16. 39. Awit 139. So, dito malalaman natin na alam ng Diyos ang buhay ng tao. Mula po sa 139 verse 13, 13 to 15. Amen. Ang sabi rito, ang anumang aking sangkap, ikaw o Diyos ang lumikha. Sa tiyan ng aking inay, hinugis mo akong bata. Amen. Pinupuri kita o Diyos, matapat kang katakutan, ang lahat ng gawain mo ay kahangang-hangang tunay. Sa loob ng aking puso, lahat ito'y nakikita. Ang buto ko at katawan nung iyong hugwisin. Sa loob ng bahay bata doon ay iyong napansin. Lumalaki akong rooy sa iyo'y di nalilihim. Amen. Ako ay iyong nakita na hindi pa man sumisilang. Batid mo kung ilang taon ang haba ng aking buhay, pagkat ito ang nakatitik sa aklat mo natalaan. Matagal nang balangkas mong ikaw lamang ang may alam. So, dito ipinakita ng Diyos ang ating buong pagkatao. Amen? Alam ng Diyos. Hindi tayo lalabas sa mundong ito kung hindi plano ng Diyos. Amen? Sabi nga, hindi na nakita ang liwanag ng mundo. Amen? Sabi nga, nasa tiyan pa lang, nawala na ng buhay. Pero salamat tayo. Na-enjoy natin ang kalikasan from God. Amen po ba? Pwede po bang palampakan natin ang Panginoon? Hallelujah. So, dito makikita natin na tayo ay pinahalagahan ng Diyos. Bilang sabi nga, namumuhay, nananahan tayo sa katawang ito, alam ng Diyos ang ating buong pagkatao. So, anong dapat natin gawin? Sabi po dito, sa 1 Thessalonians chapter 4, 3, and 5, na sabi dito, kailangan nating supilin ang sarili. Amen? So, nais ng Panginoon na maging karapat-dapat tayo sa Diyos.
yung ating physical na katawan. So, kung hindi natin gagawin yon, hindi tayo mabubuo na bilang katawan at kaluluwa at espiritu. Kailangan ang katawan, ang kaluluwa at espiritu ay nakalulugod sa Panginoon. Amen po ba? Sa Kawikaan chapter 3, 7-8. Katabi ng araw. Huwag mong ipagyabang ang iyong nalalaman. Igalang mo't sundin si Yahweh at lumayo ka sa kasamaan. Sa gayon, ikaw ay malalakas at magiging matatag. Mawawala ang pigati, gagaling ang iyong sugat. Amen. Napakalinaw po dito na ang ating katawan ay ating pahalagahan. Sabi rito, huwag mong ipangahas ang iyong nalalaman. So, ibig sabihin na ang Diyos lang ang dapat nating ipagmalaki, hindi yung ating sarili. Amen? Dan sabi doon, ay matakot ka sa Diyos, lumayo sa kalikuan. Sa gayon, ikaw ay lalakas at magiging matatag. Amen? At ang sabi doon, ay mawawala ang tiisin, gagaling ang iyong sugat. So, pag malakas ang tao, amen, at nakalulugod sa Panginoon, magiging strong tayo. Amen? Mapapaglabanan natin anumang sitwasyon at kalalagayan natin sa mundong ito. Amen? Ibig sabihin na kailangan ang ating katawan ay alagaan. No? Huwag nating, sabi nga ay pabayaan at kung ano-ano ang ating sa ating katawan. Bagamat sabi nga, nung wala pa tayo sa Panginoon, sabi nga wala tayong hindi natin napapahalagahan ng katawan. At ito na may dinaanan ko rin bilang kabataan. No? Lahat ay, sabi nga, nung wala pang malalim na pagkakilala sa Panginoon, ang lahat ay sinubukan. No? Kung kabataan, lahat ay naranasan yung ginagawa ng kabataan. Pero, nung makakilala sa Panginoon, sabi nga ng Panginoon, ang ating katawan ay templo ng Diyos. Amen po ba? So, pahalagahan natin kung anong tinitake natin sa ating katawan ay yun ang ating, yung nakabubutit na kalulugod sa Panginoon. Amen? Verse, dito sa ano na po tayo, pang-5. Sabi rito, ang katawan ay nagkakaroon ng sakit. So, kailangan natin na tayo ay maging aware na sabi nga ay pwedeng magkasakit ang ating physical na katawan. Ito ay mababasa natin, naroon din po sa Awit chapter 38. Awit 38, na sabi doon, Rona, pakibasa. Verse ano po? Verse 38, verse 3 hanggang 7. 3 hanggang 7. Ako'y nilalagnat dahil sa iyong galit. Dahil sa sala ko, ako'y nagkasakit. Ako'y nalulunod sa taglay kong sala. Sa dinami-rami ay para ng baha. Mabigat na lugba itong aking dala. Malabis ang paglala nitong aking sugat dahil ginawa ko ang hindi nararapat. Wasak at kuba na ang aking katawan. Sa buong maghapoy puspos ng kalungkutan. Dumapong lagnat ko'y apoy na nasa init. Lumulubhang lalo ang taglay kong sakit. Ako'y nang... Okay na ba? Hanggang 7 lang. So, dito ay pinatutunayan, amen, na ang katawan pwedeng magkaroon ng sakit. Pero dahil sa kasalanan, ito po ay nagaganap. Sabi doon, ako'y nilalagnat at taglay mong galit, sa taglay mong galit. Dahil sa sala ko, ako'y nagkasakit. So, malinaw dito na ang dahilan ng pagkakasakit ay ang kasalanan. Amen? Maaring hindi natin pinapahalagaan yung ating physical na katawan, napapabayaan, dapat sabi nga, mayroong pahinga ang katawan, huwag masyadong pagurin, or di kaya ay kumakain tayo ng hindi tama sa ating katawan. So, ibig sabihin, napahalagahan ang nating buong katawan. Amen? At tuloy ko ay babasahin sa verse 4, ako'y nalulunod sa taglay kong sala. Sa dinami-rami ay parang bahana, yung kasalanan. Mabigat na lubha itong aking dala. So, yun po ang naranasan
ng taong nang sumulat ito. Ito po, ang sumulat ito ay si Haring David. Sabi rito, parang salita dito yung bakukang. Hindi yan sa iyo. Yan. Malalang sugat. Ano? Nung una, mayroong nangyari nung unang nasugat na hindi gumagaling. Na ang tawag nung una ay parang bakukang. Na talaga yung kailangan ipirahin. Amen. At sabi roon, dahil sa ginawi kung hindi nararapat. Wasak na ko ba ang aking katawan, ang buong maghapon ay nananambitan. Dumapong lagnat, ko'y apoy ng init, lumulubhang lalo taglay kong sakit. So, tunay na pangalagaan natin ng ating physical. Amen? At yun po yung kalooban ng Diyos. Hallelujah. So, ano pa na dapat natin gawin para sa ating katawan? Sabi dito, amen, ang katawan ng tao ay kailangang mapagaling. Amen? Ang tao ay kailangang mapagaling. Ito po ay sa Mark chapter 5, verse 29. Marcos 25. Ito po ay patungkol doon sa babae na 12 taon na dinurugo. Dito po sa Marcos chapter 5, verse 29. Nang sabi po rito, biglang tumigil ang kanyang pagdurugo at naramdaman niyang magaling na siya. So dito ay pinatutunayan, amen, na ang tao ay kailangang pagalingin ng Diyos. Amen? Ito po ay, ito yung tagpo na ang babae pong ito ay 12 taon ng dinurugo. Na sabi niya, mahipo ko lang ang laylayan ng damit ng Panginoon, ako ay gagaling. Amen. Ito po ay 12 years na dinurugo. Ibig sabihin, ito po ay kalimitang nararanasan ng isang babae. No? At ito po ay nagaganap sa mga babae. At yun nga po, 12 years, amen, na ang babae ito ay dinurugo. Pero nang malaman niya na ang Panginoon ay nagpapagaling, siya po ay pumwesto na sa isang lugar. Kung ano natin, ang sabi nga ay laylayan lang ng damit ng Panginoon ang kanyang hihipuin. So, ibig sabihin, hindi na siya makalakad, ano? Wala na siyang lakas. Sabi nga, yung huling paraanan niya to, mahipo lang ang laylayan ng damit ng Panginoon, siya ay gagaling. At ito po ay nangyari. Dito nga po sa verse 5, verse 28, sapagkat sinabi niya sa sarili, mahipo ko lang ang kanyang damit, ay gagaling ako. So, ito po yung pananampalataya ng babae na walang iba ang biglang makatutugon sa kanyang problema kundi ang ating Panginoon. Amen? At sabi sa 29, biglang tumigil ang kanyang pagdurugo at naramdaman niyang magaling na siya. So, dito ay bilang tao na nakakaranas ng sakit at karamdaman para sa physical, pero mayroong Diyos na magpapagaling ng ating karamdaman. Amen? Kailangan lang ang pananampalataya. Amen? Tandaan natin, hallelujah, pahalagan po natin ang ating physical na katawan. Gamitin natin ito sa ikaluluwalhati ng Diyos. Amen? Habang malakas, sabi nga, hindi pa natin nararamdaman ang mga sa ating physical na katawan, pero darating ang oras, manghihina ang tao. Pero sa oras na yon, kailangan natin ng Diyos. Amen po ba? Habang sabi nga, may pagkakataon, hallelujah, gamitin sa ikaluluwalhati ng Diyos ang ating physical na katawan. Amen. Ang tao, nagmamalaki pa habang malakas. No? Pero, may oras na darating, pagsisisihan ang lahat. Saka lang sasabihin, ang Diyos niya ang kailangan. Amen? Hallelujah. Ano pa? Nasabi dito,
maging malinis sa harapan ng Diyos. Ito po ay sa Hebrew chapter 10, verse 22. Nanais ng Diyos, ang ating katawan ay nakalulugod. Hebrew chapter 10, verse 22. Ang sabi rito, kaya't lumapit tayo sa Diyos nang may tapat na kalooban at matibay na pananalig sa Kanya. Lumapit tayong may malinis na budhi sapagkat nilinis na ang ating mga puso at nahugasan ng dalisay na tubig ang ating mga katawan. So, ibig sabihin, tayo'y lalapit sa Panginoon. Amen? At karapat-dapat tayong lumapit sa Panginoon nung tayo ay tumanggap sa Lord. Amen? Nung tayo'y Kanya nang nilinis sa pamamagitan ng Kanyang dugo. At ang sabi, tayo po ay nilinis ng dalisay na tubig. Walang iba kundi ang salita ng Diyos. Amen? Ibig sabihin, tayo lalapit sa Panginoon na tayo ay nakalulugod. Amen? At karapat-dapat sapagkat pag karapat-dapat tayo, anumang panalangin natin ay diringgin ng Diyos. Amen? Pwede bang palakpakan uli natin ng Panginoon? Malinaw po dito na sinasabi ng Panginoon upang magkamit tayo ang physical na katawan natin ng buhay na walang hanggan. Ang sabi niya rito, huwag ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong mga katawang namamatay. Ibig sabihin ng ating physical na katawan, ito po ay may hangganan. Amen? At may katapusan. At ang sabi pa rin dito, huwag ninyong pailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ng alinmang bahagi ng iyong katawan bilang kasangkapan ng kasamaan. Sa halip, pasakop tayo sa Diyos bilang mga taong namatay at muling binuhay at inihandog sa Kanya ang buo ninyong pagkatao bilang kasangkapan ng katwiran. Verse 14, sapagkat hindi na dapat maghari sa inyo ang kasalanan, yamang kayo'y wala na sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim ng kagandahang loob ng Diyos. Naroon na po tayo nabubuhay sa grace. Amen? Sa biyaya ng Diyos. Dahil sa biyaya ng Panginoon, tayo po ay may katiyakan ang buhay. Amen? Mahal tayo ng ating Panginoon. Amen? Amen po ba? Amen. Verse 9, pang siyam, bilang sa katawan ng ating Panginoon, sabi rito, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Saan po natin mababasa yon? Sa chapter 6, verse 23. Amen? Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. So, ibig sabihin, mayroon pong nagbayad na ng ating kasalanan. So, ibig sabihin, nung nabayaran na ng Panginoon ang ating kasalanan, huwag na tayong magkakasala. Amen? Amen po ba? Amen. Sapagkat yun ang nais ng Diyos, magkaroon tayo ng katiyakan ng buhay na walang hanggan. Amen? At dito mababasa natin dito sa Romans chapter 8, verse 10, 11. Sabi nga, mayroon na tayong buhay na walang hanggan. Romans chapter 8. Pakibasa Roland. 8, Verse ano? 10 hanggang 11. Dalawang verse. Ngunit dahil naninirahan sa inyo si Kristo, mamamatay man ang inyong mga katawan Yes. dahil sa kasalanan. Ang Espiritu naman ninyo ay buhay, sapagkat itinuring na kayong matuwid ng Diyos. Yes. Kung naninirahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos na siyang muling bumuhay kay kay Yesu Kristo, siyang muling bubuhay sa inyong mga katawan, may kamatayan, sa pamagitan din ng kanyang Espiritong naninirahan sa inyo. Amen. Malinaw po dito, amen, na tayo ay may buhay na walang hanggan sa Panginoon. Ang sabi po rito, iulitin ko yung verse na yun, ngunit kung nasa inyo si Kristo, bagamat patay na ang inyong mga katawan dahil sa kasalanan, buhay naman ang inyong espiritu dahil sa pinawalang sala na kayo. Amen? Ibig sabihin, tayo ay buhay at tayo ay pinawalang sala ng ating Panginoon.
At dito natin mapapatunayan na tayo ay muling mabubuhay. Kung nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos na siyang muling bumuhay kay Kristo, ang Diyos din yan ang magbibigay ng buhay sa inyong mga katawang mamamatay sa pamamagitan ng kanyang Espiritu na nananahan sa atin. Amen? Amen. Palakpak po sa Panginoon. Hallelujah. So, dito yung mapapatunayan natin dahil sa Holy Spirit, amen, tayo ay may buhay na walang hanggan mula sa ating Panginoon. Kaya itong ating katawang ito, alagaan natin. No? Ito po ay, sabi nga, kung ito hindi po natin naalagaan, ang ating physical na katawan at pababayaan natin. Sabi nga, kung ano-ano ang ating i-take sa katawan at kung ano-ano mga bagay na hindi kailangan ng katawan. At kami nga po ay nakaka-attend ng mga seminar about sa physical. Po? At ito'y aming naririnig. So, napakahalaga po ang ating tinitake sa ating physical na katawan ay yung mga bagay galing sa kalikasan na nilikha ng Diyos. Amen? Bagamat sabi nga, hindi tayo kontra doon sa mga sabi daw, Western medicine ay yung pong mga nag-invento ng mga gamot. So, hindi po naman sabi nga ay ito'y nakakatulong. Pero, may side effect yung iba. Katulad nga po na ano yung pag umiinom ka ng gamot na sa halip na gumaling ay lalong nagkakaproblema. Lalo na po ang sakit sa diabetes. Ano po? Sabi nga ay pansamantalang ginagamot. Pero pag nagtatagal, magsaside effect ito sa kidney o maaring sa puso or maaring parte ng ating katawan ay magkaproblema. So, sabi po nitong siya po ay nurse, pero siya po ay naging dalubhasa sa pag-aaral patungkol po sa natural na gamot. Maraming bansa siyang pinuntahan. At ang sinabi doon na narinig namin, ang pinaka dapat nating huwag nating kainin o yung sabi nga ay ito kung pinaalala niya ay yung asin, yung maalta pagkain, at yung pong sugar. Yun lang po ang kanyang sinabi. Pero hindi naman niya na-mention na yung about sa meat, na yung At ito po raw na nagiging dahilan ng pagkakasakit ng tao. Yung sobrang alat na pagkain. At may mga process na sabi niya, ang kalikasan, ang lupa, ito ay nakatutulong sa atin. Sa pagaling ang tao? Sa lupa. So, meron siyang in-example na sabi nga ay sino na raw ang nag-i-exercise araw-araw? Yung daw sino raw ang nag-i-exercise araw-araw, hindi po naman masama ang mag-exercise. Pero po yung sobrang exercise, ay hindi rin daw po maganda. Yung masyadong pinag-force ang katawan. So, sabi nga ay pwede kang mag-exercise ng 15 minutes lang. Pero para kang tumakbo ng 1 kilometro. Sabi po niya, mag-alis daw po tayo ng tsinelas o sapatos, aapak daw lang sa lupa in 15 minutes para ka na nag-exercise ng 1 oras. So, ibig sabihin, saan pa galing ang tao? Sa lupa. So, ibig sabihin, ang lupa po ay may energy. Totoo naman. Kasi po yung kuryenteng yan, yan po ay nakaground din sa lupa. Katulong po yan kung paano dumadaloy ang kuryente sa ating tahanan. So, ibig sabihin, galing din sa nature. At an example niya, ang mga native ba na sabihin natin, o mga katutubo. Mga katutubo, sila po ay wala po nagsusot yan ng sapatos o at sila po yung malalakas ang katawan. So, ibig sabihin, kung paano china-charge ang cellphone,
ganun din daw ang tao. Dapat in church, no? Tutungtong lang sa lupa. Ng 15 minutes para ka na nag-exercise. No? So, ibig sabihin, nakakatulong ang ganong proseso. Kaya lang, sabi nga, kung hindi tayo na sanay na nakikita magyapak, sasabihin mga tao, kaya naman, na si Roland ay nagilalakad ay nakaapa. Ano? Hindi alam, ay ito'y napakahalaga. Nang minsan, nagawin natin yon na para tayo nag-exercise araw-araw. Amen? So, ibig sabihin, ang katawan po ay bigyan natin ng pahalaga. No? Kasi pag ang katawan po ay nasira, wala na tayong magagawa. Sabi nga, ang katawan natin ay templo ng Diyos. Pakinggan natin. Hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang kanyang espiritu? Yes. Paparusahan ng Diyos ang sino mang magwasak ng templo niya, sapagkat banal ang templo ng Diyos at kaya kayo ang templo niya. Yun. Amen. Malinaw po na ang ating katawan po ay ating aalagaan. Amen. Huwag nating lalagyan ng mga basura ang ating katawan. Maraming tao na gusto pa niyang mabuhay. No? Pero kung wasak na ang katawan, walang magagawa. Kundi ito ay iwanan. Maraming ganon. At meron namang tao na nagsasawa sa katawan. Ano ginagawa? Pagsawa na sa katawan, kanya nang kinikitil ang buhay. So, hindi naman yun nakalulugod din sa Panginoon. So, ibig sabihin, pahalagahan natin ang ating buhay. Pahalagahan natin ang ating katawan. Amen? At maging, sabi nga, kung gusto natin mag-enjoy sa mga kabutihan ng Panginoon at pagpapala ng Diyos, pahalagahan natin ang ating buhay. Amen? Sa chapter 12 ng John, 12, verse 24, so, pag ikaw ay nagkaroon ng panibagong buhay, at ito po ay nangyari sa buhay ng ating Panginoon. Amen. Siya ay namatay at muling nabuhay. At in-example din niya po yung binhi. Amen. Diba ang binhi, kailangan ito ay mabulok. No? Pero nung mabulok yung pinakabining yon, may lilitaw na bagong buhay. Amen? Katulad ng mais, katulad ng palay, at marami pang binhi na pag iyong nilagay sa lupa, ito ay mabubulok. Pero merong panibagong buhay. Amen po ba? Amen. Nagit ba ninyo yung example na yon? Ito po ay ginawa ni Jesus. At in-example niya, doon po sa binhing yon, maliban na laglag sa lupa at mamatay, ito po ay tutubo at mayroong maraming buhay. Amen? Amen. Kaya po maraming nakakilala sa Panginoon at kasama tayo noon. Amen. Dahil sa kamatayan ng ating Panginoon, amen, sa physical, nagkaroon po ng maraming buhay. Amen. O, example ulit natin yung bining yun, katulad ng mais o palay. Di ba pag ito'y tumubo, ang daming buhay na lalabas. Di ba ang mais, pag malusog ang lupa, ilan yung pinaka-puso ng mais? Puso ang tawag doon no? Yung bunga, yung kamisan ay 3, pag malusog, Huwag gano'n yung karami nun. Bawat isa nun ay maaring 50 ang bawat isang puso ng mais. So, ibig sabihin, maraming buhay. Yun po ang ginawa ng ating Panginoon, kaya tayo ay nabubuhay sa daigdig na ito. At tayo ay may katiyakan ng buhay dahil sa ating Panginoon. Amen po ba? Palakpak sa Panginoon. So, pahalaga natin ang ating katawan. Ito naman, ang pangalawa ay meron tayong kaluluwa. Amen? Yun yung buhay na ibinigay ng Diyos. Ito ang hiningi ng Diyos. Sabi rito, ano ang kaluluwa? Ito ang nagpapayag ng damdamin. Amen. Amen, yung soul. Ito ay nag-i-express ng damdamin. Amen? At una nga, sabi ko rito, nanais ng kapayapaan. So, ang kaluluwa natin ay gusto ang kapayapaan. Saan natin matatagpuan yun? Awit 23, verse 3. Ito ay in example ni Haring David nung makilala niya ang Panginoon.
na sinabi niya rito, yung si Jesus yung shepherd. 23 verse, One. nasa? 23 verse 3. 3. Oh. Pinapanumbalik ang aking kalakasan at pinapatnubayan niya sa tamang daan upang aking parangalan ang kanyang pangalan. Amen. Amen. Yung verse 3 yan. Apo. Okay. Oh. Sabi dito, sabi dito sa aking binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Amen? Ito po ay sa 23 verse 3. Bagong kalakasan at sangayon sa pangako na kanyang binitiwan, sa matuwid na landasin doon ako inaakay. So, yun po yung ating soul na nais ng ating soul na tayo ay magkaroon ng kapayapaan sa pamamagitan ng ating Panginoon. Amen? Na ito po yung dinideserve natin na napakalaga ito sa ating buhay. Amen? Pag walang kapayapaan, napakahirap. Amen. Amen? Pag dumating yung, sabi nga ay, example lang bro, depression. Diba? Ang hirap. Pero pag minithin natin yung kapayapaan yun, magkakamit tayo. Amen. Dahil sa Panginoon. Kaya nga dito, sabi dito sa 23 verse 1, The Lord is my shepherd. So, nasa Panginoon ang kapayapaan. Amen? Nasa Kanya ang lahat ng ating kailangan. So, ibig sabihin na kailangan magkaroon ng desire na maranasan natin yung kapayapang yun mula sa ating Panginoon. Amen? Amen. Hallelujah. Ito po ay ginagawa ng ating soul. Ano pa? Kailangan din ang kapahingahan at ito'y matatagpuan din natin sa salita ng Diyos. Ito po ay sa chapter 19 ng awit. 19. Awit 19 verse 7 to 8. Roland ulit. Amen. Ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. Ito'y utos ng dulot sa tao ay bagong buhay. Yes. Kaya ang kanyang mga batas ay mapagtitiwalaan, nagbibigay ng talino sa pahat ang kaisipan. Amen. Pahak titi. Okay. So, malinaw, amen, na kailangan natin talaga ang kapahingahan. Okay. No, hindi naman yung ibig sabihin kapahingahan na sabi nga, wala na, totally, diretsong kapahingahan. Ano? Pero yung ibig sabihin, mayroon tayong, kailangan din na tayo mayroong relaxation. Ano? Kaya nga mayroong pagkakataon na sabi nga, hindi naman puro lahat trabaho. Katulad ng pagsamba, no? Katulad pagdalo sa gawain. Ito po ay isang bagay na nakatutulong sa atin. Amen? Sapagkat may makukuha tayong kapahingahan mula sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Na sabi rito, ulitin ko yung verse na yun, 19 verse 7 and 8. Ulitin ko po yung words na yun. Sabi dito, ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. Amen? Ito'y utos na nagdudulot sa tao ng bagong buhay. So, ibig sabihin, nagbibigay ito ng bagong buhay mula sa ating Panginoon na ang salita ng Diyos ay mayroon tulad niya sa tubig. No? Di ba? Pag ang halaman ay nakalagay sa paso, no? Kulang sa tubig. Di ba? Pero pag dinilig mo, yung halamang nakita mong landa or malungkot, pag ito'y nabasa ng tubig, ito ay nabubuhay. Amen? Amen. Ito po yung mga, katulad nga namin, mayroon kaming halaman sa bahay. At pag napansin ko na yung sabi nga ilang days na hindi umulan, at ilang days na masikat ang araw, mapansin mo ba, ang halaman ay malungkot. So, ibig sabihin, napakahalaga ng salita ng Diyos. Katulad mo na. At once na delay, ito po ay muling nagiging masigla. So, babasahin po yung verse na yon. Yaong kanyang mga batas ay mapagtitiwalaan. Nagbibigay ng talino
sapahat ang kaisipan. So, ang salita ng Diyos ay nagbibigay ng talino. Amen? Katulad nga ng ating kapatid na ito, matalino. Amen? Sobra. Amen. Hallelujah. Ito po ay gift ng Lord. Verse 8, ang tuntuning ibinigay ni Yahweh ay wastong utos. Amen? Wastong utos daw ang binigay ng tuntunin ng ating Diyos. Sabi rito, liligaya ang sinuman kapag ito ay ang sinunod. So, magiging maligaya pag sumunod tayo sa Panginoon. Ito'y wagas at matuwid pagkat mula ito sa Diyos. Pangunawa ng isipay, yaong bungang idudulot. Amen. Ito po ay mabunga ang buhay na nasa Panginoon. Amen? Palakpak po sa Lord. Amen. Hallelujah. Ano pa dito? Sabi nga ay may kalayan tayong express natin, no? Ang kagalakan. So kasama ng dinidesire ng soul ay yung kagalakan mula sa ating Panginoon. May kantang ganun. Alam mo Roland yung kantang mo? Kagalakan mula sa iyo, kalakasan ko. So, ibig sabihin, napakahalaga yung kagalakan. Kasi pag ang tao ay, sabi nga ay, malungkutin, no? Ito ay madaling mainis, madaling mabago, no? Malungkutin, no? So, ibig sabihin, ito po ay napakalaga laging naka-smile. Bakit? Hyper. Kasi may blessing pagka ikaw laging naka-smile. Amen. Ano example? Yung blessing pa paano makikita natin, yung pag ikay masayahin, ang blessing ay masasahod mo. No? Nakita ba niyo si Jollibee? Si Jollibee ay lagi naka-smile. No? Lagi naka-smile si Jollibee. Ano? Ganun kasi yung korte ng kanya, ng nguso ba sa masasabi natin? Laging nakangiti. Laging nakaganyan, no? Parang palangganang yung ngiti, no? Pag ibig sabihin, palangganang nakatihaya, no? Pag gano'n. Pag dumating ang blessing, di ba masasahod? Amen. Pero pag ang tao ay malungkot, anong itsura? Masasahod. Palangganang nakataon. No? Di ba totoo yun? O ano man, bawl, o ano man, nasabi nga, ang taong malungkutin, ano man blessing, ay hindi mo masasalo. Amen. Babagsak yung blessing, bababa ang blessing, ano mangyayari? Pag mayroong naka-open, pagbagsak ng blessing dito, doon pupunta sa naka-smile. Amen? Kailangan lagi naka-smile. Amen po ba? Amen. Yes, o si Ram ay talagang kitang-kita ang kapugian pagka Nagising maging So, masaya. ibig sabihin, matatanggap niya ang blessing. Amen. Amen. Tinatawa na ko nagiging. So, ibig sabihin, totoo yun, di ba? Sa example na lang, makikita natin ang katotohanan. Amen. Even ang kalikasan ay nagpapatotoo na ang pagpapala ay kailangan sa taong laging positibo. Amen po ba? Kasi pag ikaw ay negang tao, nako, nega rin ang pagpapala. Negative din. No? Kaya sa Diyos ang papuri. Amen? Amen. Sabi nga ay, the joy of the Lord is our strength. Amen? O, may kanta pa rin noon. The joy of the Lord is my strength. Di ba? So, ibig sabihin, nasa Panginoon at desire ng ating soul na gawin natin ito para tayo ay laging pagpapalain ng Panginoon. Amen? Amen. Palakpak po sa Panginoon. So, ano pa? Ito ay, ang soul ay nakahapis din. Kasi ito'y naranasan ng ating Panginoon. Bagamat siya ay kumakatawan bilang Diyos, pero nung siya ihandog sa Panginoon, nung ihandog niya ang sarili niya, siya po ay naranasan niya ang kahapisan. Nung siya po ay nananalangin sa bundok of Gethsemane, yan po ay matatagpuan natin doon sa Matthew chapter 26 verse 38, na ang ating Panginoon ay nakaranas din ng kalungkutan. Okay.
26 verse 38. Amen. Ang sabi dito, babasahin ko, ang sabi rito niya sa kanila, ang puso ko'y tigib ng hapis na halos ikamatay ko. Maghintay kayo rito at makipagpuyat sa akin. So, noong ang Panginoon ay siya po ay huhulihin. Bilang siya po ay physically katulad nating tao, mayroong nararamdaman, natatakot at nalulungkot. Dahil alam niya ang parusang dadanasan niya ay napakahirap. Yung physical na sabi nga ay siya po ay binugbog. Kung ano natin, babasahin natin ang kabuuan ng kaganapan sa ating Panginoon. At kung sino man nakapanood ng mga sabi, The Passion of Christ, na kung paano siya binugbog, sinugatan. Amen? Inalimura, dinuraan. Diba? Isang insulto. Pero tao ang gumawa. Pero hindi na unawa ng tao ng ating Panginoon ay instrumento ng Diyos para tayo ay patawarin. At yung kanyang naranasan sa cross of Calvary, ang tindi, sabagkat siya po ay nakapako, walang tungtungan. Pag hinila po niya yung kanyang kamay at kumapit doon sa pako na masakit sa kamay. At yung kanyang paa, wala pong tinutungtungan. Hindi po katulad ng mga sabi nga ay nagpipinitensya na ipinapako ang paa at ang kamay, pero yun po ay nakatungtong. Pero ang Panginoon wala. Pag hinilan niyang ganun para maunat ang kanyang katawan, masakit ang kamay. Siya po ay nabubuhay physically in that time. Pero ang sigaw niya sa Panginoon, Ama, patawarin mo sila sa kanilang ginagawa. So, ibig sabihin, ramdam ng Panginoon nung siya'y nananalangin kung ano ang kanyang mangyayari sa kanya. Pero ang tao ay walang pagmamahal sa Diyos. Ang buhay ng tao ay galing sa Diyos. Sabi niya, wala mang. Doon kung babasahin natin doon sa Isaiah 53, sabi nga, wala mang tumingin o nagbigay pansin sa Panginoon on that time. Lahat po sila ay pinatulan ng Panginoon. At yung mga taong nakaranas doon ng kagalingan, nakaranas ng mga pinakain ng libo-libo at naranasan ng himala, pero kaisa sila na sumigaw para sa ating Panginoon na ipako sa atin. So, ibig sabihin, once na tayo, amen, na tayo gumagawa ng hindi nakalulugod sa Panginoon, sabi nga doon sa patuloy nating ipinapako sa krus ng ating Panginoon. Amen? So, ibig sabihin, ano man ang ating ginagawa na hindi ayon sa kalooban ng Diyos, hinahatulan pa rin natin ang Panginoon. Amen po. Dahil sabi nga ng Panginoon, tinubos ko na kayo dahil sa aking dugo. At yan ang ating ginagawa ng Santa Cena, na ang sabi doon, dahil sa latay at sugat na tinamo ng ating Panginoon, tayo ay kanyang pinabuhay. At dahil sa dugo na tumigis sa cross of Calvary, tayo ay pinatawag sa ating kasalanan. Amen po ba? Hallelujah. So, dito po ay napatunayan na alam ng Lord, pero ginawa pa rin at tinanggap niya yung parusang yun para sa atin. Amen? Upang tayo magkaroon ng buhay na walang man. So, meron din kabalisahan, no? Dito po sa Awit chapter 6 verse 3. So, ibig sabihin, nakakaramdam tayo ng kabalisahan, no? Awit chapter 6 verse 3. Na makikita natin dito na kahit tayo ay nakakaramdam ng kabalisahan. Sabi rito, bagabag ang aking puso sa matinding kahirapan. Ang ganitong kalagayay kalanmay wawakasan. So, ibig sabihin, tayo po ay nakakaranas, no, ng kabalisahan. Pero ito po ay matatapos dahil sa ating Panginoon. Amen?
Kailangan natin ng Diyos sa buhay natin upang mawala ang pagkabalisa, ang pag-alala, ang takot na hindi natin dapat kailangan sa ating katawan. Amen? Kasi hindi po nakakatulong yung ganong mga problema. Pag dumating yung problemang yon, hindi tayo makakatulog, ano? Sabi nga, kahit tayo kumakain ng masarap, no? Hindi tayo lulusog ang ating katawan. Dahil pag apektado ang ating kaluluwa and spirit, amen, kahit na sabi nga, ang sarap ng pagkain, pero pag tayo mayroong kabalisahan, may kalungkutan, hindi tayo magiging malakas ang katawan. Amen? Amen. Amen po ba? Dahil hindi ito makakatulong. Pero pag nasa Panginoon ka, ang kapayapaan nasa Kanya. Maginhawa ang buhay. Kahit nasabi nga, ham ang iyong ulam araw-araw. Ano yung ham? Sa akin po yung ham ay, sabi ko kay Mr. White, hamot, hawot. Pero masarap din. Minsan ay maranasan natin, ano, na kumain tayo ng tuyo. Amen? Amen. Na may kasamang gulay. Amen? Sabi nga, ang gulay ay? Ha? Ang pahaba ng buhay. Ang pahaba ng buhay. Bakit? Bakit sasabihin natin papahaba ng buhay? Lalo na yung talbos ng kamote, no? No? Nakain ba ang mga kabataan ng gulay na talbos ng kamote? Di ba? Di ba pagka pinutol mo yung talbos, balikan mo ng ilang araw, meron na uling tutubo. So, ibig sabihin, example yun. No? Ang gulay po ay maganda. Pero marami ng kabataan ayaw ng gulay. No? Ayaw na ng gulay. Bakit? No? Eh sabi, pag hindi sanay ay masama ang lasa. Lalo na ang ampalaya, no? Ang ampalaya. Pero ang ampalaya ay masagana sa vitamina. Pero pag naranasan na yung mapait na pagkain, ano ba yung ulam, no? Pero sa kailangan na natin ng gulay, ito po ay maganda sa katawan. Amen? More fiber. Amen. Palakpak sa Lord. Ang soul ay nauuhaw din. Saan nauuhaw? Awit 84 verse 2. Nasasabik ang lingkod mong sa patio mo ay pumapasok sa buong kong pagkatao ay maawit na may buong lugod. Ang masayang pag-awit ko, pinupuri buhay ng Diyos. So, pag ikaw ay nauuhaw sa presensya ng Panginoon, amen, ikaw ay nagpupuri, amen. Kailangan magpuri sa Diyos. Sapagkat once na pinupuri natin ang Panginoon, bababa ang presensya niya. Amen. Kung ikaw ay nagagalak na nagpupuri sa Panginoon, ang presensya ng Diyos ay bababa sa iyo at bababa sa bawat isa sa atin. Amen. The presence of God. Mula sa puso mong umaawit. Amen? Amen. Ang pagpupuri po ay napakahalaga. Kaya tayo, sa pagsamba, bago magsimula ang gawain, bago magsimula ang salita ng Diyos, bago gawin ang lahat, nagpupuri tayong lahat sa Panginoon. Amen? Amen. Pero dapat talagay mula sa puso. Amen? Ang Amen. pagpupuri sa ating Panginoon. Palakpak sa Lord. Hallelujah. Amen. Ano pa? Sabi rito ay mayroon ding kapahingahan mula sa ating Panginoon na kailangan ng ating soul. Ito po ay sa awit 62 verse 1 to 5. Basa Roland? 62 po. 62 1 to 5. Amen. Tanging sa Diyos lamang ako ay aasa. Yes. Ang kaligtas ay nagbubuhat sa Kanya. Tanging siya lamang ang tagapagligtas. Tagapagtanggol ko at aking kalasag. Aking ang tagumpay sa lahat ng oras. Hanggang kailan ba ninyo lulupigin ng sino man na nais ninyong patayin? Amen. Tulad ng isang pader, siya'y ibagsak gaya ng bakod, siya'y mawawasak. Nais lamang ninyong siya ay siraan, sa inyong adhikang ibaba ang dangal. Amen. Ang magsinungaling inyong kasiyahan, pangungusap ninyo kunway pagpapala. Subalit sa puso'y inyong sinusumpa. Ang aking pag-asa'y tanging nasa Kanya. Tanging siya lang ang tagapagligtas.
tagapagtanggol ko at aking kalasag. Aking tagumpay sa lahat ng oras. Okay na. So, dito ating titignan yung sabi ng kapahingahan sa ating Panginoon. Sa Diyos lamang ako tanging umaasa. So, ibig sabihin ng ating Panginoon, ang asahan natin ay ang Diyos. Amen po ba? Siya yung ating asahan sa lahat ng panahon, sa lahat ng kaganapan, sa lahat ng nangyayari, at ating kinakaharap. Sa Diyos tayo umasa. Amen? Ang kaligtasan ay nagbubuhat sa Kanya. So, malinaw na sa Diyos natin, kailangan ang lahat nating pamumuhay ay ipagtiwala natin sa Kanya. Sa verse 2, tanging siya lamang ang tagapagligtas, tagapagtanggol ko, aking kalasag, aking tagumpay sa lahat ng oras. Amen? Nasa ating Panginoon. So, bilang yung soul na nananahan sa atin, ay ito ay ating i-desire. Amen? Gawin natin ito para maranasan natin ang kabutihan ng Diyos. Sabi doon sa verse 3, sabi nila, gaano katagal bang inyong babakahin yaong isang tao na nais lupigin upang siya'y lubusang masakit, ibagsak, tulad sa isang bakod na nawasak. So ito po ay nararanasan ng sumulat. Walang iba kundi si Haring David. Pero dito ay napatunayan niyang may Diyos na tutulong sa kanya. Nais lamang ninyong siya ay siraan. Sa inyong adhikang ibaba ang dangal, ang magsisinungaling ay inyong kasiyahan. Yun po ang mga taong gumagawa ng masama. Pangungusap ninyo'y kunway pagpapala, subalit sa puso'y inyong isinumpa. Ito po ang sagot. Tanging sa Diyos lang ako umaasa. Ang aking pag-asa'y tanging nasa Kanya. So, nasa Panginoon po ang lahat ng ating pag-asa. Amen. Sa lahat ng tagumpay. Amen po ba? Palakpak po sa Panginoon. Hallelujah. So, malinaw po, hallelujah, na kailangan natin, no, na ang ating soul ay mag-desire lagi sa ating Panginoon. Amen po ba? So, ibig sabihin, napakalaga po ng soul natin na laging nakaugnay sa Panginoon. So, ang spirit naman, so dito ay, sabi nga, isinulat ko rito, ang banal na espiritu, ang buhay natin mula sa Diyos. Amen? Why? Bakit? Dito mapatunayan, God is Spirit. Nasabi rito, God is Spirit, ang espiritu ay ating buhay. Saan natin matatagpuan yun? Ito po ay nung makatagpo ng Panginoon ng isang Samaritan woman, na dito po ay sinabi niya, doon po sa John chapter 4 verse 24. Na ito po ay nakasulat sa John nung ang ating Panginoon ay nakausap niya yung Samaritan woman. Nasabi po rito ng ating Panginoon, ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. So, ibig sabihin, once na tayo sumasamba sa ating Panginoon, hindi man natin siya nakikita, pero gawin natin yung the best, lalo na ang pagsamba, lalo na ang pagpupuri sa Panginoon, na siya'y Diyos, amen, siya'y Holy Spirit, amen, hindi siya nakikita, pero nararanasan at mararanasan natin ang presensya ng Diyos. Amen. Amen. Kailangan ginagawa natin ang the best to worship God, amen? Sapagkat yun ang ibinigay ng Diyos nung tayo ay na-born again. Sabi nga, tayo po ay pinanganak na magmuli. Saan? Sa Espiritu. So, ibig sabihin, kung tayo ay nabubuhay by the Spirit of the Lord, gagawin natin ang the best ng pagpupuri sa Diyos. Amen po ba? Sapagkat God is Holy Spirit. Sabi dito sa John chapter 4, verse 24, ang Diyos ay Espiritu. Kaya dapat siyang sambahin by the Spirit and truth. Amen? Hallelujah. Hindi po lang, sabi nga, hindi po tayo nagpe-perform na para tayo hangaan ng tao. Amen? Tayo po ginagawa natin ito para sa Diyos. Amen. Hindi natin kailangan ng parangal ng tao, hangaan ng tao.
Amen? Walang saysay ang pagpupuri natin sa Diyos. Kung ang nais natin tayo ay hunahan. Amen? Kailangan nagmumula sa puso from the presence of the Holy Spirit. Amen? Na pinupuri natin ang Diyos. Pinasasalamatan natin siya. Dinadakila natin siya. At ang bawat awit ay parangal sa Panginoon. Walang awit na pinatutungkulay tao. Kundi awit. Lalo na ang mga worship song. Amen? Kung dadamahin natin yung pagpupuri sa Panginoon, pwede kang umiyak sa kabutihan ng Diyos. Yung pong awit na yun, the goodness of God, lalo po yung Tagalog, ang daling maintindihan. Pero ang sarap ng kawitin. Kung nagmumula sa puso mo, at alam mo ang kabutihan ng Diyos sa buhay mo. Amen? At alam mo ang pagkatao mo. Amen? Alam mo ang kabutihan ng Diyos. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Palakpak sa Panginoon. Amen. Ito pong pagsamba natin ay hindi po ito ritual, no? Na ginagawa ng ilan. Ritual ang ginagawa, no? Dahil kailangan obligasyon. Amen. Hindi po. Ito ay ginagawa natin dahil siya Diyos. Amen. Diyos ng ating buhay. Amen. Amen? Sa araw-araw na lang ng ating paglakad sa mundong ito, kung ikaw ay hindi iingatan ng Diyos, maaring may mangyari sa atin. Amen? Sa araw-araw ng ating buhay, kung minsan may mapabalita na lang tayo, di ba? No? Wala namang kadahilan. May nagaganap, no? Na hindi naiiwasan. Pero nakakalungkot ang kanilang nararanasan. Amen? At ako po ay minsan ay nanonood po ng balita. Bakit po? Nakamonitor po ako sa sitwasyon at kalalagayan ng mundo. Hindi po ko yung sabi nga ay hindi concerned sa kalalagayan ng mundo. Nakatuon po ang aking pandinig, nakatuon po ang aking pananaw, nakatuon po yung aking presensya ng Diyos sa buhay ko na binabantayan ko. At sabi nga, paano natin malalaman ang sign ng pagbabalik ng Panginoon? Amen. Amen? May katapusan po ang mundo. Amen. Naniniwala ba kayo may katapusan ng mundo? Amen. Amen. Basahin niyo rin. Ang lahat po ng malalaking bansa na sabi nga ay mga powerful na bansa, sila po ay nag-iimbento ng iba't ibang klase na anong ang inimbento nila? Pamupatay sa tao. Lalo na po ang nuclear. Pag ito po ay naging basura, hindi mo na pwedeng itapon. Katulad ng basurang plastic, damo, o dahon, pwede mong sunugin. Pero ang basurang ito, pagkasabi niya ay pumalya, saan mo ilalagay yan? Saan mo yan itatapon? Walang pagtatapunan. Pero pag ito po ay naimba, no? Darating po yung panahon na sabi nga, nakalagay sa banal na kasulatan, darating yung panahon, magkakaroon po ng matinding init. Kahit hindi mo yan paputukin, sasabog yan. At pag sumabog, gunaw ang mundo. Sabi nga, ang mundong ito, nung unang gunawin ang mundo sa pamamagitan ng baha. Nung panahon po ni Noah, sa pamamagitan ng baha, ginunaw ang mundo. Pero ang natirang tao noon ay pamilya ni Noah at yung magkakapatid. No, ang tatlong kapatid at kasama yung kanilang mga naging asawa. Pero darating po ang panahon na hindi na po tubig ang gugunaw sa mundo. Apoy. From heaven. Amen. Na hindi kayang patayin ng kahit anong klaseng ang gugunaw. At yung apoy na yon, pag nadaanan niyang mga nilikha nilang mga pampasabog, puputok po yun. At magugunaw at masusunod ang mundo. Pero pag wala ka sa Panginoon, no? At hindi mo sinunod ang kalooban ng Diyos, hindi mo maranasan ang pangako ng Diyos. Amen. Buhay na wala naman. Malinaw po doon sa itinuro ng Panginoon, doon sa prayer. Anong sabi niya? Doon sa tinuro sa mga lagad, yung prayer about prayer. Anong sabi po ng Ama namin nasa langit ka? Sambahin ang ngalan mo. Saan?
dito sa lupa kagaya ng sa langit. So, ibig sabihin kung papaano sumasamba ang mga nasa langit, gayon din ang gawin natin dito sa lupa. Amen? Ibig sabihin, itinuro anong kasunod doon, hilingin natin ang ating pangangailangan at sinabi rin doon, hingi tayo ng kapatawaran at pag hindi tayo marunong magpatawad, hindi rin tayo patatawarin ng Diyos. Amen? So, ibig sabihin, darating yung oras at panahon na dapat nating gawin ang prayer, no? Araw-araw. Sabi nga, walang matuwid, wala kahit isa. Lahat ay nagkakamali at nagkakasala. Pero nandiyan ang Diyos na tayo handang patawarin. Amen? Hallelujah. Ang akala natin, ang pagsamba ay isa lang ritual. No? Isa lang obligasyon. Pero God is Spirit. Amen? Palakpak po sa Panginoon. Ano sabi pa rito? Ang buhay natin ay nasa, okay, the Spirit gave us to, paano binigay sa atin yung Holy Spirit. Nung sabi po rito, nung tayo po ay na-born again. Amen? Ito po ay nasa John chapter 3 verse 6. Ang sabi po rito, ang ipinanganak sa laman ay laman. Ang ipinanganak sa Espiritu ay Spirit. So, ibig sabihin, nung tanggapin natin si Lord, na bilang Panginoon at ating tagapagligtas, tayo po ay anak na ng Diyos. Sa ano? By the Spirit. Amen po ba? Amen. Tayo po ay anak ng Diyos. Amen? Nung tanggapin natin siya, tayo po ay pinagkalooban ng banal na Espiritu mula sa ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Palakpak po sa Lord. Hallelujah. So, ibig sabihin, tayo ay nabubuhay na by the Spirit. Yes. Hindi po yung sistema ng mundo, hindi po sistema natin, kundi sistema ng Diyos ayon sa banal na kasulatan. Kaya, kailangan natin ang Holy Spirit, kailangan natin ang banal na salita ng Diyos upang patatagin tayo sa pananampalataya. Amen? Kasi kung hindi mo ginagawa ang ayon sa kalooban ng Diyos, question natin sarili. Baka hindi na tayo sa Panginoon sumusunod. Amen po ba? Baka iba na ang Diyos natin. Iba na ang Espiritu natin, hindi na sa Panginoon. Yung ginagawa natin, amen, hallelujah, ay hindi na nakalulugod sa Diyos. Praise God, hallelujah. So ano pa? Sabi dito, the Holy Spirit, no, ay siya nating katulong para magawa natin ang kalooban ng Diyos. Saan natin matatagpuan yan? Sa John chapter 14, amen, chapter 16 pala. John chapter 16, verse 13. So, mayroon tayong katuwang sa pamamagitan ng Holy Spirit. Amen? Sabi rito, pagdating ng Espiritu ng katotohanan, tutulungan niya kayo. Amen? So, ibig sabihin, the Spirit ay totoo. Amen? Na kailangan natin na ang banal na Espiritu ang magtuturo sa atin kung paano tayo sasamba, paano tayo magpupuri, paano tayo maglilingkod, paano tayo susunod sa Diyos. Amen? Ang kailangan natin ang banal na Espiritu. Amen? Amen. Sapagat ang Holy Spirit hindi po yung galing sa lupa. Ito po yung galing sa Diyos. Amen? Kung saan tayo pupunta. Amen? Palakpak sa Lord. Kasi kailangan ang nasusunod ang banal na Espiritu. Amen? Hindi po yung physical. Ang nature ng physical, kasalanan. Yung ating nabasa na. Amen? Pero the Holy Spirit, no? Siya ang magbibigay sa atin ng buhay. Amen? Hallelujah. At dito makita na rin natin na once na tayo ay kinasihan ng Holy Spirit, mayroon ng tagapagturo tayo. Ito po ay nasa John chapter 14, verse 26. 14:26. Amen? Nang sabi po rito, John 14:26, sabi rito, Ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo
na susuguin ng Ama, sa pangalan ko ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay, magpapaalala ng lahat ng sinasabi ko sa inyo. So, ibig sabihin, ang Holy Spirit ang magtuturo sa atin. Amen? Kaya gawin natin siyang tagapagturo kung paano natin gagawin ang kalooban ng Diyos. Amen po ba? Amen po? Amen. Hallelujah. Ibig sabihin, kung hindi natin nagagawa ang kalooban ng Diyos, ibang espiritu na ang ating sinusunod. Amen? Hindi na sa Panginoon. Ulitin ko yung word na yun. Sabi rito, ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa pangalan ko kay Jesus, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay. Amen? At magpapaalala ng lahat ng sinasabi ko. So, ibig sabihin, pag ang Holy Spirit sa atin ay malakas, lagi magpapaalala ang Diyos kung anong dapat nating gawin. Amen po ba? Palakpak po sa Panginoon. Hallelujah. So, ibig sabihin din po rito, ang Holy Spirit ang nagpapatotoo. Amen? Na tayo'y anak ng Diyos. Saan natin mababasa? Sa Romans chapter 8, amen, verse 16. Romans chapter 8, verse 16. Na tayo po ay anak ng Diyos. Hindi po tayo anak ng sanlibutan to. Amen. Amen. Tayo, ang naghahari sa mundong to ay si Satanas. Amen. Tayo po ay pinapatnubayan ng Holy Spirit na bilang anak ng Diyos. 8 chapter 16. Nasabi ko rito, ang Espiritu nga ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Amen? Amen. Tayo po ay anak ng Diyos kung ang Holy Spirit mismo ang gumagalaw, kumikilos sa ating Espiritu. Ang Espiritu ng Diyos na tayo'y patutunayang anak ng Diyos. Amen? Amen. At makikita sa buhay natin na tayo anak ng Diyos. Amen po ba? Amen. Tinatanggap ba natin tayo anak ng Diyos? Amen. Amen. So tayo anak ng Diyos, tiyak na tayo iingatan ng Diyos. Amen? Hallelujah. Ano pa dito natin matatagpuan? Amen? Kung gusto mong maranasan ang pagkilos ng banal na Espiritu at gusto mong maranasan ang lahat at katiwasayan sa buhay, naroon po sa banal na Espiritu. Saan natin matatagpuan? Amen? Ito po ay nasa Galatians chapter 5, verse 22. Amen? Ito po, pag kumikilos sa atin ang Holy Spirit, amen, at ito po ay mararanasan natin sa ating buhay. Sabi nga po rito, sabi Galatians chapter 5, verse 22. Amen? Hallelujah. Nang sabi po rito, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig. Amen? Maraming klase po yung pag-ibig. Merong kaya lang iniibig nga ay meron kang nais. Mayroon kang gusto sa isang gusto mong ibigin. Pero yung pag-ibig na sinasabi ng Panginoon, yung agape love, na ibig sabihin, yung pag-ibig ng Diyos. Amen? Na walang hinihinging kapalit. Amen? Nang sabi, ang bunga ng Espiritu ay love. So, ibig sabihin, pag love, naggaling sa Panginoon ang lahat, lalo na kapatiran, ang mga Kristiyano, amen, ay ipadadamo mo ang pag-ibig. Amen? Yung pag-ibig ng Diyos. Hindi ko mo, pinakita mo yung pag-ibig, ano, ay iba yung layunin mo. Amen? Yung pag-ibig ng Diyos na walang hinihinging kapalit. Amen po ba? So, ang nakapaloob sa pag-ibig ay ito. Amen? Masahin natin. Sabi, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig. Naandan po yung kagalakan, naandan po yung kapayapaan, naandan po ang katiyagaan. So, ibig sabihin, walang hindi magtatagumpay pag ikaw ay nasa presensya ng Diyos. Amen? Magtatagumpay ka. Amen? Kailangan mo ang pagtitiyaga.
Kailangan mo ang kagalakan. Kailangan mo ang kapayapaan. Amen po ba? Amen. Hallelujah. At ibig sabihin, kailangan din dito yung kabaitan. Amen? Kailangan din natin yung kabutihan. Kailangan din natin ang katapatan. Amen? Sa lahat ng ating ginagawa. Amen? Ano man ang pinagagawa sa atin, maging tapat tayo sa Diyos. Amen? Amen po ba? Kailangan tapat tayo sa Diyos. Minsan nga, sabi nga, doon sa salita ng Panginoon, doon sa Colossians chapter 3 yata yun, 20, I think Colossians chapter, tingnan natin. Na ito po yung verse na aking pinangahawakan nung ako po ay nagtatrabaho. Na hindi po ito nawawala sa akin na yung verse na ito. At sabi nga, ano man ang iyong ginagawa, gawin mo sa ikaluluwalhati ng Diyos. Amen? Na sabi, okay, 23. Ang sabi dito, lalo na ang gawin natin ito, tayo po lalong mga manggagawa. Kasi pagka po, sabi nga, yung sinasabi ng iba, pag daw wala ang pusa, naglalaro ang mga daga. Ito po ay nature ng tao. No? An example po yun. Bakit? Pag walang nakatingin amo, sabi wala naman si boss, okay lang tayo na sabi sway-sway sa salitang Arabo, sway-sway lang. Ibig sabihin, hinay-hinay lang. No? Pag walang nakatingin na amo. Pero ang sabi dito ng salita ng Panginoon sa Colossians chapter 3 verse 23, napakaganda po itong gawin natin. Ano man ang iyong ginagawa, sabi dito, gawin ninyo ng magaan sa kalooban na waring hindi sa tao kayo naglilingkod. Amen? Kundi sa Panginoon. So, ibig sabihin, gawin natin ang dapat nating gawin. Hindi sa namumuno, hindi sa nakasa paligid, hindi sa kumpanya, kundi gawin natin para sa Panginoon. Magkakamit ka ng reward. Amen. Ano man ang ating ginagawa, mayroong makakakita at magsasabi na karapat-dapat kang parangalan. Amen. Bakit ko po nasasabi ito? Kasi ginawa ko po ito. Amen. Pinakawakan ko po yung salitang ito. Maging ito po ay nasa Corinto, sinabi po rin ni Pablo. So, ibig sabihin, napakaganda pong gawin ito. Kaya sa totoo lang, nagsimula akong makahirap ng trabaho. Pero ang sabi dito, ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng magaan sa kalooban. Kasi pag ang puso mo ay mapagreklamo, walang bagay noon na magaan. Lahat ay mahirap. Kasi ang nagdidikta sa iyo ay yung sama ng loob. Amen? Ang nagdidikta sa iyo ang mga bagay na comment na hindi maganda. Pero kung ang ginagawa mo ay ang kabutihan ng Diyos, magkakamit ka ng pagpapalo. Amen po ba? Palakpak sa Panginoon. Hallelujah. So, gawin natin ito para sa Lord. Amen? At balikan natin yung Galatians chapter 5. Nasabi rito na kailangan natin ang may katyagaan, kabaitan, kabutihan, at katapatan. At doon po sa 23, ang sabi dito ay kailangan ang kahinahunan. Amen. Bakit kailangan ng hinahon o pagpipigil sa sarili? Bakit? Katulad po na, lalo na po ang mga nagdadrive, no? Sa lansangan, ang daming pasaway. No? Ang daming pasaway na makakita ka. At marami namang pangyayari na napapanood natin sa TV. Hanggang sa minsan ay nawawala ng buhay. Dahil sa pagkainis. No? Pero ang sabi dito, kailangan ang kahinahunan, pagpipigil sa sarili. So, ibig sabihin, kailangan natin ito sa atin bilang isang Kristiyano. Amen? Amen. Na ang banal na Espiritu ang maghari sa puso natin, sa ating kaisipan at sa ating buong pagkatao. Amen po ba? Palakpak sa Panginoon. Pagpalain ng Diyos ang tao nananalig sa ating Panginoon. Amen? Amen. Thank you for the God. At nawa po ay
may natutunan tayo. Amen? Ang ating pagkatao ay meron tayong katawan, soul, and spirit. No? Pag ang nawala ang isa dyan, wala na. Amen? Pag ang katawan ay nawala, pero kung nandyan pa rin yung soul and spirit, alam natin kung saan tayo pupunta. Sa heaven. Pero pag nawala ang spirit, no, ang natural lang ay body and soul, alam natin kung saan tayo pupunta. Sa ilalim ng lupa. Kasi yung Holy Spirit, ito ang nagbibigay buhay sa atin. Amen? Kaya kailangan lagi ang banal na Espiritu ang nananahan sa atin. Kasama ng ating kaluluwa. Amen? At tayo ay mapapabilang sa karin ng Diyos. Sa Diyos po papuri, sa Diyos po pasalamat in Jesus' name. Amen. Sa Diyos po. Amen.